Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mong panonood, please click mo na yung Jerry's TV. Anyway guys, wala naman ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Piliin mo ang tamang kaibigan. Baka naliligaw na, di ba? Yung mga kaibigan mo sa paligid mo, hindi pala sila tunay ng mga kaibigan. So marami sa atin guys, yung nagpipild sa mga ganyang kaibigan, yung tiwalang-tiwala ka, nakakala mo talaga maasahan mo. Pero hindi naman pala. Kumbaga, di ba, kung may tunay na kaibigan ka, ang dapat ay ginagawa sa iyo, halimbawa, nagkakamali ka, di ba? Nalulunod ka na sa masamang bisyo, di ba? Sugaron, nagsusugal ka na, di ba? At hindi na maganda. So, nandyan siya para payuan ka ng iyong tunay na kaibigan. Kasi marami talaga yung mga kaibigan na hindi naman totoo. Di ba? Para kumbaga, pinaplastic ka lang. So, kailangan isa siyang cool na kaibigan. Dahil nga para just in case na may mga pinagdaraanan ka, di ba? At pag siya yung kasama mo, ay sigurado na napapagaan ang iyong kalooban every time na may mga iniisip kang mga problema o may mga dinaranas kang mga suliranin sa buhay. At ang isa pa sa mga importante guys ay kailangan mahalaga ka sa kanya. Ang turing niya sa iyo ay isang pamilya. Di ba? Yung para bang hindi ka talaga kayang traderin. Di ba? Isa sa mabuting kaibigan, may integridad, di ba? May dignidad. Hindi na nakikipagtalo, di ba? Hindi nakikipagplastikan. Yan ang tunay na kaibigan. Kailangan solid, di ba? Solid ang pagiging magkaibigan nyo. Yung parang walang kahit na anong mangyari, nandyan pa rin sa iyo. Di ba? Katulad ng ating Panginoong Yesus, di ba? Nung namuhay siya dito sa mundo, nakipagkaibigan siya. Kahit sa mga masasamang tao, pinapakita niya kung gaano niya kamahal ang sanlibutan ito. Ay tayo mga tao mismo. Di ba? Marami sa Bible ang kanyang mga nilapitan. May mga babaeng prostitute, di ba? May mga babae pa nga yung nasa loob sila ng bahay, nagtaka sila kasama yung mga apostol, di ba? Yung kanyang mga alagad. Tapos pumasok yung isang babae at pinaliguan siya ng mamahaling pabango guys. Di ba? Sa kanyang paa, humihingi siya ng tawad. Kaya nagtataka sila, di ba? Nagbubulong-bulong ang mga alagad. Sabi niya, anong ginagawa ng babaeng yan? Bakit niya pinupunasan yung mga paa ng ating Panginoon? Di ba? Hindi ba niya kilala kung sino yung babae yan? Di ba? Ganon. At meron din may mga sakit, di ba? Mga ketungin, nilalapitan, mga makasalanan, mga taxpayer, ay mga tax collector. Kasi nung panahon na yun, guys, masama para sa tao yung tax collector, yung buwis, di ba? Nung panahon na yun. So, lahat yan ginawa ng ating Panginoon. Kaya ayon sa Ecclesiastico chapter 37 verse 4 to 5, may kaibigang malapit lamang sa iyo habang ikaw ay sagana, ngunit iiwan ka sa panahon ng kagipitan. Ang kaibigan ay handang makipaglaban sa iyo. Doon na makikita. Totoo ngayon guys, marami, di ba? Pagka ikaw ay umuunlad, nakikita sa Facebook, di ba? Nakikita ka na, uy, nagiging successful yung kumpare natin, yung kaibigan natin, nakabili ng kotse, nakabili ng mga bagong bahay, may malaking negosyo. Di ba? Kumikita pangkabuhayan. Marami sa iyo didikit na bigla-biglang malapit na lang sa iyo, di ba? Nakikiusap sa iyo, nakipag-close kasi alam nila meron ka. Pero pag dumating ang panahon, halimbawa lang guys, di ba? Bumagsak ka naman. Di ba? Nabankrupt ang negosyo mo, yung mga naipundar mo, naibenta mo, talaga nawalan ka ng financial capacity, unting-unting mawawala yan. Mga kaibigan na nakapaligid sa iyo. Kasi sabi nga na sa Bible, di ba? Kung kailan ka masagana, nandun sila.
Pero pag ikaw nasa kagipitan na, wala na, iiwan ka na nila. Huyo ka na guys, huyo ka na. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi ganun. Sa kabila ng mga pagsubok natin dinadaanan, nandyan pa rin sa isipin mo lang, panghawakan natin na nandyan siya. Hindi ka niya pababayaan. Anumang uri ng problema mo yan. Financial, karamdaman, di ba? Kabuhayan, pamilya, nandyan siya. Isa sang tunay na ama at isa sang tunay na kaibigan. Handang makinig, di ba, sa mga daing natin, sa mga suliranin natin, sa mga pasakit natin sa buhay. Talagang alam niya yung pakiramdam niya. Kaya nga sa bumaba dito sa lupa, para maranasan din niya, di ba? Bagamat Diyos siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para maging tao. Para maranasan niya, di ba? Kasi Diyos nga siya, nasa langit siya. Kaya siguro, nung time na, kailangan niya nang bumaba sa lupa para maging tao. Pero hindi siya ordinary tao, guys. Diyos siya. Pero yung pakiramdam niya, katulad din nating ordinaryong mga tao. Nasasaktan, nilalait, umiiyak, lahat yan naranasan niya. Kaya naiintindihan niya tayo sa mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Lalo na sa mabibigat na problema. Kaya piliin mo. Ngayon, paano mo mapipili ang tunay na kaibigan? Kailangan mo lang umarap sa kasalamin. Di ba? Kung namimili ka ng mga kaibigan mo, pinapahalagahan ka, may malasakit sa'yo, hindi ka iniiwan sa kabila ng kagipitan, may dignidad ka sila, di ba? Lahat ng yun, tignan mo lang yung sarili mo sa salamin. Ikaw ba ganun, di ba? Tayo ba guys? Tayo ba ganun tayo? Kaya nang dinidiscuss natin, kung pumipili tayo ng kaibigan, dapat tayo din ganun din. Di ba? Hindi naman pwede yung gusto mo maging kaibigan, may magmamalasakit sa'yo, pero hindi ka naman nagmamalasakit sa kanya. Di ba? Gusto mong kaibigan ay paglaban ka, pero ikaw iniiwanan mo naman. Di ba? So, yun ang dapat nating isipin. Tandaan na tayo mismo yun. Tayo mismo yun ang tinutukoy, hindi yung mga kaibigan na nasa paligid natin. Tayo mismo yung kailangan makitaan ng mga ganong karakter sa ating buhay. Kaya talagang dapat kung mapili tayo, dapat maingat din tayo sa ating sarili. Kasi tayo rin na sumasalamin sa ating mga kaibigan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may malubhan ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa finansya, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Ipagkakalob ng ating Panginoong Hesus. Lalo na kung ikay mananampalataya talaga. At sa tindi ng iyong pananalig sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na po sa buhay. Ipuhin niyo po, Lord, na yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo, Lord. Kung loobin niyo, anumang uri ng karamdaman niya ay gagawin. Ganon din po sa pamilyang nasira na kakagulo, kawat patap. Ilumin niyo po mga sugat at pagbigis-bigis niyo po. Lalong-lalo na, Lord, sa pinansyal. Yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinuproblema pa rin ng ulam, ng pamatrikula, ngayon gamit sa mga eskwelahan, lalo na kayong paspal doon. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay para sa aming mga pamilya. So lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan at Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak, Jesus Spirit Santo. Thank you very much po.